Sa mundo ng showbiz, bihira ang pagkakataong makaharap mo ang mga taong minsang hinangaan mo lang sa screen. Para kay Ann Curtis, isang pangarap ang biglang naging realidad, ngunit hindi ito naging perpekto sa simula. Isang araw, dumating ang pagkakataon na ma-interview niya ang dalawa sa pinakamahuhusay na aktres sa Hollywood, Anne Hathaway at Meryl Streep, para sa inaabangang sequel ng The Devil Wears Prada 2. Habang papalapit siya sa interview room, ramdam na ramdam ni Anne ang kaba. Para siyang bumalik sa panahong unang beses niyang napanood ang The Devil Wears Prada, ang pelikulang humubog sa pangarap at inspirasyon ng kanyang henerasyon. Sa isip niya, ito na ang kanyang Andy Sachs moment. Ngunit sa pagbukas pa lamang ng pinto, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa sobrang excitement at kaba, tila may maliit siyang pagkakamali, isang awkward moment na hindi niya inaasahan. Papalapit si Ann Curtis kina Anne at Meryl nang tila may natapakan si Anne at may tila stand na nasira sa pagkakaayos. Sa halip, ay tinulungan pa siya ni Anne Hathaway na makalapit at makapagpa-picture. Inalis din ni Anne Hathaway ang harang na siyang napatid ni Ann Curtis. Ayon kay Anne Hathaway, hayaan na lang ang harang ay may mag-aayos naman ito. Napailing na lang siya sa sarili. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para bang gusto niyang umatras sandali at huminga. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng kaba, may nangyaring hindi niya inaasahan. Ngumiti si Anne Hathaway. Sinundan ito ng isang mainit at magaan na aura mula kay Meryl Streep. Sa halip na maging nakaka-intimidate, naging comforting ang kanilang presensya. Unti-unting napalitan ng saya ang kaba. Sa mga sumunod na minuto, ang awkward na simula ay naging isang makabuluhang usapan, puno ng respeto, paghanga, at koneksyon bilang mga artista. Hindi na lamang ito isang interview, isa itong sandali ng pagkakaisa ng tatlong kababaihan na may iisang pagmamahal sa sining ng pag-arte. Para kay Ann Curtis, higit pa ito sa trabaho. Isa itong patunay na kahit ang mga iniidolo mo ay kayang ibaba ang kanilang sarili upang ipadama na ikaw ay kapantay nila. Sa huli, ang muntik ng maging nakakahiya ay naging isang alaala na habang buhay niyang babaunin, isang kwento ng kaba na nauwi sa kagandahan. At habang papalabas siya ng silid, dala-dala niya hindi lang ang isang matagumpay na interview, kundi ang inspirasyong minsan, ang pinaka-awkward na simula ang nagbubukas ng pinakamagandang kwento. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. Where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it loud.